Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Bitcoin kung saan ay na-outperform na po niya ang gold ng 10 beses, 10 times po nitong nakalipas na taong 2023. Kaya yan, nagsiset tone na po siya or naghahanda na po siya ngayong bagong taon na ito. Kaya yan, sa isang hindi malilimutang taon, ang Bitcoin or BTC ay lumampas na sa mga major assets at mga index. Siya po ay nagtamo ng 144% nitong nakalipas na taong 2023. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan po, ang sabi rito ay sa pagbabalik tanaw, ang Bitcoin ay nagbalik nitong 2023. Ayan. Ang nangungunang cryptocurrency or mother of all cryptocurrency ay nagkaroon po siya ng struggle or naghirap po siya nitong nakaraang taon dahil sa mas malawak na setback ng industriya na humantong sa maraming pangunahing kumpanya kasama na ang FTX na nag-file ng bankruptcy. Gayunpaman, ang Bitcoin ay nagkaroon po siya ng kapital sa kanyang oportunidad nitong nakalipas na taong 2023 na pinakinabangan ang pinabuti or mas magandang macroeconomics po nito at muling pagtitiwala sa market sa ecosystem ng digital asset. Ayan, ang kanyang market confidence dito sa kanyang digital asset ecosystem. At ayan, sa nakaraang 12 buwan, ang BTC ay nagtamo ng 144%. Halos binura ang lahat ng kanyang mga pagkalugi mula nitong nakalipas na taong 2022. Yan, ang rebound na ito ay nangangahulugan na ang Bitcoin ay lumampas sa iba pang mga pangunahing klase ng mga asset at mga index. Halimbawa, ang triple digit na mga balik or mga returns, triple digit returns ng Bitcoin ay malaki ang pagkakaiba kumpara sa mga ito sa gold. Yan, positive 14% po ang gold. At ng pangunahing US stock index na S&P 500. Positive 25% naman po rito sa US stock index na S&P. Yan, ang karagdagang pagsusuri ay nagpapakita na ang Bitcoin ay lumampas sa gold at sa S&P 500 sa iba't ibang taunang mga timeline mula noong ito'y nilikha noong 2009. Sa katunayan, tanging noong 2022 lamang na ang dalawang asset na ito ay nagpakita ng mas mahusay na performance kaysa kay Bitcoin na nagpapakita ng malubhang setback ng market na nararanasan ng cryptocurrency noong mga taong iyon. Ayan, meron pong ipinakita rito na chart, itong si Dan Mark Ardell. Ayan, sa mga Bitcoin and traditional assets ROI versus USD. Yan, Bitcoin enters new year on a high. Kaya yan, ang milestone na ito na inaasang mangyayari sa lalong madaling panahon ngayong January 10 ay maaaring magpakilala kay BTC sa isang malawak na community ng mga institutional investor na maaaring naiwan dahil sa kakulangan ng isang traditional na investment vehicle para sa asset. Ang suporta ng mga pangunahing players tulad ng BlackRock, Fidelity at VanEck para sa BTC bilang isang investment para sa mga traditional na investor ay itinuturing na isang positibong indikasyon para sa presyo ng Bitcoin dito sa bagong taon na ito. Ayan, sa wakas, ang network ng Bitcoin ay nasa tamang landas para sa isang supply halving dito sa paparating na buwan ng April 2024. Ang pre-program na pagbawas
Yan, or supply cut na yan, sa kasalukuyang paglabas ng BTC mula sa 6.25 BTC bawat block hanggang 3.125 BTC ay nagpapataas sa kakulangan ng cryptocurrency. Ang mga kaganapan na paghahati or halving ay karaniwang nagmamarka ng isang pangunahing punto sa 4 na taong kasaysayan ng Bitcoin na madalas na humahantong sa isang bagong all-time high para sa presyo ng BTC. Yan, sa katunayan, may maraming dapat abangan ang mga investor ng Bitcoin at mga holder ng BTC sa bagong taon na ito. At ayan, ang aking opinion naman po rito ay meron po tayong tinatawag na macroeconomics at market confidence at mukhang nag-improve po ito. Kaya ang pagbabalik ng kumpiyansa sa market at pinabuting mga kondisyon ng macroeconomics ay maaring humantong sa madadagdagan ang mga investors sa Bitcoin na nagpapataas sa kanyang presyo. At ayan, meron na rin po siyang outperformance ng iba pang mga ari-arian. Katulad ng kanyang nahigitan po niya itong si Gold at ang S&P 500. Ang malakas na pagganap ng Bitcoin kumpara sa iba pang mga pangunahing mga asset, yan, tulad ng gold at ang S&P 500 ay maaring makaakit ng mas maraming mga investor na naghahanap ng mas mataas na mga return na lalo pang nagpapalakas sa demand para dito kay Bitcoin. Yan, ang inaasahan naman na pag-aproba ng naunang set ng spot BTC ETFs dito sa bansang US ay maaaring magpakilala kay Bitcoin sa isang mas malawak na community ng mga institutional investors. Ito ay maaaring makabuluhan na madagdagan ang demand para kay Bitcoin na humantong sa isang potensyal na pagtaas ng kanyang presyo. Ang suporta mula sa mga pangunahing manlalaro o players tulad ng BlackRock, Fidelity at VanEck ay maaaring magpatibay kay Bitcoin bilang isang pamumuhunan or investment para sa mga traditional na investor na maaaring humantong sa nadagdagdag na demand or increased demand at mas mataas na mga presyo. Yan. At ang panghuli ay ang nalalapit na Bitcoin halving sa April 2024 ay magbabawas sa supply ng Bitcoin. Yan, na maaring taasan ang presyo ng Bitcoin dahil sa kanyang nadagdagang kakulangan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.